Good morning po sa ating lahat. Kanina po ay kagising-gising lang din po natin. Ngayon po ay pupunta tayo doon sa Garcia para bumili po ng kambing para ating uulamin mamaya. Kasama ko po si Bayaw at saka si Bilas. Tapos yung ating motor ay pinapainit na. Yung ating tricycle gagamitin natin. Ang aking Bayaw at saka si Bilas niyan, nagkakape pa. Ang oras natin ay 1:55 na po ng madaling araw. Maaga po kasi kami ngayon. Dahil dun sa Garcia, kailangan maaga para makabili tayo. Pagka late tayo pumunta, baka wala po tayong mabili. Alis na po kami. Punta na kami sa Garcia para makabili na tayo ng kambing. Ngayon po ay nandito na tayo sa bilihan ng mga hayop, ng mga baka, kambing. Ayun. Meron pala dito ang kambing na, oh. Dito marami po. Yun ang dami, oh. Daming kambing. Dito po talaga ang bilihan ng kambing. Dito po sa Padre Garcia. Nakipag-usap na kami kung magkakaigi sa presyo. Yan, medyo marami tayong pwedeng pagpilian. Ayan, nagkakatawaran pa. Mabibili o hindi. Nalagyan mo eh. Makiyot. Ayan, nakabili na po tayo. Nandiyan na po sa loob. Ayan, uwi na rin tayo. Yun. Ngayon po nasa bahay na tayo. Yan ang ating nabiling kambing. Hindi na po natin ipapakita yung pagkatay po dyan. Kasi baka ma-restrict din po tayo ni Whitey. At pasintabi po sa mga hindi sanay makakita. Ngayon naman po ay maglalaga na. Papakuluan po yung pang sinampalukan. Tapos yan po ay tatadta rin pa yung ibang laman. Ngayon po nakapagsigana ng apoy. Pag-alagaan po ng ating pang champini kung tawagin nila na recipe dito sa Batangas. Tapos nalinisan na rin po yung laman loob tsaka yung karne, tatadta rin na lang. So hindi na natin pinakita, baka ma-restrict tayo. Ganda ng ating apoy. Lalagay na po yung laman loob na nalinisan. Papakaluan niya ng ilang oras sa lumambot. Yan, nilagay na rin yung balat tsaka yung laman loob, yung baga at saka yung atay ng kambing. Tapos tatadta rin na po yung ibang laman. Ngayon po ay hinango na yung pinapalambot na laman loob tsaka yung atay, yung baga ng kambing.
Yan po ang gagawin nating champini. Yan, hiwa-hiwain pa po yan. Inabot na rin po tayo ng liwanag. Ang oras pala natin ngayon ay mag-alas 6 na po ng umaga. Nandyan rin pala si paring Brian, no? Tapos yung iba sa Sampalocan, so bibili muna tayo ng sampalok kasi wala tayong nabili kahapon. So subukan natin bumili ngayon, baka meron na. Ngayon po ay kakauwi lang natin. Tapos sila bayaw pala nakapag-gisa na ng kaldereta. Ayan, ayan po ay meron ng Ricardo. Yan natin naabutan. Ang iluluto pala ngayon na recipe sa kambing ay champini, sinampalukan at kaldereta. Wala muna tayong pinapaitan ngayon pagdating sa kambing. Dahil po dito sa Batangas, mas gusto nila yung sinampalukan o champini, kung tawagin na recipe dito. Sa atin naman dun sa northern, papaitan naman ng uso at saka sinanglaw. So kanya-kanya namang lugar yan. So dito syempre ano tayo kung saan yung mas makakaganda, mas maraming makakakain. Champini. Ngayon lang po maghiwa-hiwa tayo. Tulungan kami nila Bilas. Ninang! Celery po ay nandyan. Gising na rin. Libro. Iba pa dito yung tuwalya eh. Nalaglag ay! Nalaglag ay! Mabaw na ako yan. Hindi na pang ulam mamaya. Ngayon nandun si Ellie at saka si Angelo naglalaro. Habang tayo nag-iwa dito. Ngayon po halo-halo na natin yung ating kaldereta. Ang nagtimpla po nito ay si Bilas. Halo-halo natin para hindi masunog yung ilalim niya. Kaldereta ang kambing. Wow. Matagal-tagal din po tayo hindi nakakain nito. May sili na rin po yan at ibang Ricardo. Halo, takip halo lang ang gagawin dyan sa kaldereta para lumambot. Ngayon po ay kasalukuyan pa rin pinapalambot yung kaldereta. Kailangan po yan medyo palambutin talaga kasi medyo matigas kambing. Tapos dito yung laman loob ay nahiwa-hiwa na rin po namin yung mga Ricardo. Yan, nahiwa-hiwa na rin. Ngayon magigisa naman ng pang champini. Yan. Nagsalang na dyan si Bayaw ng tilyasi. Yan, naglagay din siya ng mantika. Bali 3 recipe. Ito na rin. Persang kambing eh. Oh. Pamana ng asto. Yan po, nagisa na ng bawang sibuyas para sa laman loob. Champini. Lagay din ng margarine. Ngayon i-vlog natin yung recipe niyan, yung sa kanilang champini. Kasi yung kaldereta kadalasan naman ang natin papanood po sa social media. Margarine. Tapos sibuyas. Yan, tomato paste naman. Ngayon naman ay Del Monte ketchup. Tapos banana ketchup naman. Para daw mas lalong masarap. Maraming Ricardo, mas masarap daw po. Ngayon po naglagay na ng banana ketchup. Yan pong version nila. Yung champini. Tapos oyster sauce. Oyster sauce. Tapos may mga marites tayo dyan, oh. Oh, ayan, nagmamaritesan. Tapos toyo. Yan, nandun rin. Mas maraming toyo nandoon. Dito konti lang. Andun na may tuyong isa. Nagkakalabo.
Yan, sama-sama na sila dyan. Yan. Ano yung pinipinit? Yan ay carrots tsaka patatas. Yan po, dinagay na rin yung lamang loob na hinihiwa natin kanina. Yung sari-sari po yan. Meron atay, likro, intestine, baga, lahat na po. Basta laman loob. Except yung mga hindi karapat dapat ihalo. Lagyan na po ng tubig. Tapos naglagay na rin pala dito ng bell pepper, paminta, saka ibang pampalasa pa. At dito naglagay na rin sa ating kaldereta ng ibang pampalasa gaya ng gulay. Halo-halo na po. Champini tsaka kaldereta. Ito pala, kung sa Katagalugan, bopis po pala ito. Kaya lang ito po ay malalaking gayat. Yung bopis sa Katagalugan ay maliliit po ang gayat. Kumbaga parang pino siya. Ito malalaki naman siya. Kaya lang ito po ay kambing. Champini kung tawagin nila. Iba-iba rin po ang version dito ng champini sa Batangas. Iba hindi linalagyan ng carrots tsaka patatas. Yung iba naman linalagyan. Kumbaga kanya-kanyang version yan. Kahit sa kaldereta. Yan. Hindi na natin na ipakita lahat ng ingredients niyan. Pero pares lang naman sa kaldereta natin. May mga inad lang na ibang ingredients. Tapos isusunod po dyan ay yung sinampalukan naman na kambing. Yan yung balat tsaka yung ulo. Yan. Dahil luto na po, ililipat na po yan. Sino ba sa kaga? Para mas luto. Lipat na sa lagayan para makapagluto pa ng sinampalukan. Wow. Sarap. Ngayon naman po ay nagsalang na po dito ng pang sinampalukang kambing. Yung balat po, tsaka yung ulo, tsaka yung ibang paa. Ayun. Ayan, pinapakuluan na po. Nalagyan na po yan ng bawang, sibuyas, tsaka sili, tsaka ibang pampalasa. Sinampalukan. Papakuluan muna yan. Yan, dito muna tayo habang hinihintay maluto yung sinampalukan na kambing. Yung kaldereta po at champini ay luto na. Ayos na po. Yan po ang ating umagahan, tanghalian at hanggang gabihan na. Baklay na. Baklay na lahat. Opo. Ninong. Ninang! Mamaya pa naman na yan. Tapos po kasalukuyan pa rin pinapakuluan yung ating sinampalukan na kambing. Tapos sila po ay nagawa na. Magbubuhos daw po sila. Yan, nag-umpisa na rin. Pasado alas 8 na rin po ng umaga. Buhos sila ng poste. Yan, tinatanggal na yung forma ng poste para mailipat na dun sa kabila. Doon naman yung pupostihan. Tapos dito po natanggal na rin yung frame ng poste. Ayan. Ayos na. Para mailipat yung mga plywood, yung mga brace na yan. galing. May ng tubig. Sa aga. Saan ito? Mga gawa pala ko naman. Magkano pala sa kanya? 380 to 80. Ewan ko, hindi ko lang kung... Ilang kilo? Hindi ko nakita kung ilang kilo sili hard sa nga. Patay. Ako ba dali? 380 daw?
380. To ang press 10, 380. Ayun, ayos na yung poste oh. Sunod na 10, 280. Ayos na yung poste na ito. Gamit ko pa ng 20. Tapos tinitiktik na po ni Udoy para pag napalitadahan, kumapit. Pag di kasi yung tiniktik, mahirap na tiktikin yan pag natuyo. Gaya dun sa kabila, yung namuti na siya doon. No? Para kapit na kapit. Isa, dalawa, tatlo. Oops. Ito pa yung isang poste oh. Kaya naman yung iba ay ganito, tubo, kasi nga kakapitan ng ating grills, pinaka grills. Pero poste pa rin yung ilalim nya. Doon naman concrete na doon. Yung gitna lang po ang tubo. Dito concrete ulit, sa gitna tubo ulit. So palitan lang. Parang doon po. Pero yung ilalim ng tubo, poste po talaga, o buhos. Yan, ito. So labas muna tayo, bili tayo ng tubig tsaka ng yelo para meron tayong mainom na malamig mamaya. Dahil mainit pa rin ang panahon. Yung mga niluto naman natin ay yun po ay panghanda. Yan. Kumbaga parang bago tayo umalis yan, magpakain tayo. Kaya bumili tayo ng isang buong kambing para matikman naman natin yung iba-ibang putahe ng kambing. Dahil dun sa Taiwan, hindi po natin natitikman yung kambing. Puro baka po ganyan. Meron namang tupa doon pero hindi po kami nabili. Talagang baka lang. So dito sa Pilipinas, kambing naman tayo bago tayo bumalik sa ibang bansa. Tapos si paring Julie pala nagbigay ng manok. Ay, pare, salamat. Oh. Thank you. Nagbigay si paring Julie ng manok. Ayan. 3 manok. Yan po ay kal. So mamaya tingnan natin kung anong luto dyan. Salamat pala kay paring Julie. Shout out kay paring Julie. Ayan. Nagbigay ng manok. Let's go, mag-iib muna tayo. Yan. Bili tayong 3. Ate, pabili po 3. Balikan ko na lang, te. Thank you. Let's go. Bumili rin pala tayo ng yelo. Ngayon po ay kakarating lang natin. Hiniwa na po nila Bilas tsaka ni Bayaw yung manok. Yung 3 pong kaninang kal. Yan. Ang gagawin daw po diyang luto, ang recipe po dyan ay adobo sa gata naman. Para iba naman yung recipe. Yan. Kasi kanina meron na tayong champini, tapos yung kaldereta, tapos ito ngayon yung sinampalukan. Ayan po. Ito po ay luto na. Pero yan po ay nilagyan ng purong sampalok. Kaya tinawag na sinampalukang balat. Yan. Or yung ulo kasama din. Iwan natin itong sinampalukan. Iba talaga yung lasa ng purong sampalok kasi dun sa mga sinigang mix. Purong-puro. Mas malasa yun. Ngayon po sinalang na yung naiwa-iwang karne ng manok. Ayan. Dinagyan lang po yan ng asin. Idalaga lang po yan tapos pagmamantikahin. Tsaka bago ilagay yung ibang ricado, adobo sa gata ang gagawin po dyan.
Ngayon po ay kasalukuyan silang nagkakabit na po ng pamorma ng poste. Yan, doon po natanggal na. So dito po ay nakabitan na. Yan, isa, dalawa, tatlo, pang-apat po yun sa dulo. Tapos meron na rin pong naka-reading ang buhos dyan. Para mabuhusan yung ibang poste. Ayan. Yan pong huling niluluto ay adobo sa gata. Pananghalian na po yan. Yung ating handa ay hanggang bukas na siguro kasi marami po. Tapos mamaya baka may mga bisita tayong dumating. Yung ating mga kumpare. Ito po si Heidi. Ang sabi ko eh. Nilulog na kayo sa ano, pag sa mukha ko. Ano nga yan? Ito po, sitaw na green. Baggy Benz. Ay, sitaw na green. Nagluluto daw po kami ngayon ng merienda. Ay, daw. Ito po yung nilagay na sitaw na green. Ang init. Kenneth. Ano yun? At ano, nag-vlog kami? Ito po si Makmak, nagluto ng chicken. Chicken na brown. Oh, ano daw sitaw na green? Carrots na orange. Pikyam na brown. Baka ma-overcook. Yan. Next po yung atay na may toso. Atay na milk na may toso. May nagbablog. Huwag ka maingay, rinig ka. Bago po mailagay ang kikiam, ubos na po. Ubos na. Positioning. The secret ingredients. Ito. Okay. Ngayon po luto na rin yung adobo sa gata ng manok. Ayan. Tapos meron din pala tayong pansit dyan. Ayan, salo-salo po kami bago ako umalis. Bago ako umalis sa susunod po na araw. Ayan, nandiyan po sila. Kwentuhan muna kami dito. Update pala tayo dun sa nagawa kanina. Nakapagbuhos na po kanina doon ng poste. Ayan. Ayan. Nabuhusan na po yan. Napormahan tapos nabuhusan. Isa, dalawa, tatlo, apat. Yan. Tapos po doon nakapagpalitada na rin sila. Yun. Habang tayo ay nag-aasikaso kanina, nag-e-edit. Tapos ito po, ayan, napalitadahan na rin. Hanggang doon sa dulo. Ayan. Kunti na lang po ay matatapos na rin ito. Baka po yung paggawa dito ay hindi na po natin maabutan kasi nga sa susunod na po na araw yung ating balik sa Taiwan. Kaya baka hindi na po natin ito maabutan na matapos o makitang matapos sa personal. Siguro sa ano na lang, picture or video. Isisend na lang sa akin ni Mrs. or pag nagbi-video call kami. Yan lang muna ang ating update ngayong araw po na ito. At medyo busy rin ngayon dahil meron tayong mga bisita, mga bayaw, kaibigan, kumpare. Kunting kasiyahan. Tapos kaya pala tayo nagkatay ng camping ay kunting salo-salo bago tayo bumalik sa Taiwan. 8, 5, 1, 9. At salamat pala kay paring Brian kasi nag-arkila siya ng video okay para sa atin. Yan. Hindi ko
At ngayon po ay umaga na. Hindi na rin po tayo masyadong nakapag-vlog pa kagabi. Gawa nga ng nag-asikaso tayo, tapos meron tayong mga dumating na bisita. Yan, salo-salo, yung kwentuhan bago bumalik sa Taiwan. Kaya pala tayo nagpakatay ng kambing para konting salo-salo lang ba bago bumalik sa Taiwan. Yan. Kasi yung kambing kasi isa rin yun sa paborito kong pagkain pagdating sa mga karne. Yung bang sari-saring luto. Yan. At ngayon po pala ay walang munang gagawa dito dahil may piyesta po doon kila Mrs. Sa kanilang lugar. Pupunta po yung aking mga bayaw. Silang apat po ay nandoon. Manunulungan daw sila kaya wala muna pong gawa ngayon. So baka sa susunod na mga araw na lang po ang gawa ulit dito. Pero baka hindi na rin natin may vlog yun. Yung bang kaganapan po dito. Dahil nga pabalik na po tayo. Bukas na po yung aking flight pala. Pabalik sa ibang bansa. Nandiyan naman si Mrs. Mag-aasikaso dito. Kasama niya sila bayaw. Yan, sila bilas. Kaya wala tayong problema pagdating sa pagpapagawa dito. Budget na lang talaga ang kulang. At sa mga nag-aalala pala kay Mrs. na walang kasama dito, meron po palaging kasama si Mrs. Yung aking bayaw, nauwi rin minsan dito yung aking bayaw na isa. So marami po, si Inay nauwi rin dito. Tapos sila nauwi rin po doon sa amin, doon sa Garcia, sa side ni Mrs. Kaya naman pinabakod natin ito para mas lalong maging safe sa lahat, di ba? Sa baha, sa bagyo, sa iba pang bagay. Hindi pa rin naasikaso itong ating panambak. Ito po ay hahakutin na lang yung iba siguro. Dadalhin dito sa gitna. Yun. Konti lang naman na ito. Yung sobra. Tingnan natin kung gaano karami yung sobra. Ayan, ito ba yung sobra? Ang banda dyan kasi yun po yung pinakaposte natin hanggang dito. Kaya ito ang matatabas dyan. Dadalhin po dun sa kabila. At yung mga iba nating bisita pala, umuwi na rin pala kagabi. Pupunta rin yung aking mga kumpare dyan. Sila paring Brian, tsaka si paring Julie. Yan, salamat sa kanilang pagpunta. At maraming salamat kay paring Brian sa pag-arkila ng video okay. Nagulat din ako kasi nag-arkila pala siya. Tapos pinadala dito sa bahay. At syempre kay paring Julie, thank you. Tapos dito, kwentuhan muna. Yan, habang nagkakape si Ellery, yan, ginagala nung kanyang ninong si Bayaw. Pag-alis naman ako, hindi ko yung Brian. Iwan-iwan na. Pagkaalis mo. Yan, kwentuhan muna kami. Maglakad ulit. Nakagalit. Saan kayo pumunta? Siguro, sinasabi niya sa ninong niya, hindi naman maintindihan niya yung video. So hanggang dito na lang po muna yung ating vlog. May karugtong naman po itong ating vlog. Mamaya magbablog pa tayo. Bukas naman po ang upload para hindi po sobrang haba. Ito po yung huli nating araw dito sa bahay. Bukas naman maaga tayo. Kaya ako naman nasabing huling araw. Yung huling buong araw ba? Di bale, mabilis na lang daw po ito, sabi nila Bayaw. Kasi tuloy-tuloy na po. Dahil nung mga nakaraang linggo pala, kaya hindi tuloy-tuloy ang paggawa. Ulan po ng ulan, tapos nagbakasyon pa tayo. Kaya kung susumain, dapat tapos na po ito lahat. Kaya lang, kulang po yung oras. May mga liban tayong araw. Kaya hindi rin po araw-araw tayo nakakapag-update dito. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po tayong lahat and God bless po.